So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay at sagutin ulit natin yung napakaraming katanungan sa comment section. Okay? Ang daming nagtatanong, ang daming naghahanap ng kasagutan. Well, eto na po mga kamanok, yung mga comments na inilagay ninyo, atin po itong sasagutin. So, wag na natin ito masyadong patagalin pa. Alam ko, excited na kayo at umaasang masasagot din ang inyong mga katanungan. Ito po ang ilang mga katanungan na aking bibigyan ng kasagutan ngayon. Ang unang katanungan ay galing kay Tech-C50. Ayan. So, kamanok, anong patoka mo kung ikaw ay magka-carbo-loading o anong magandang maidagdag mong patoka sa iyong patoka kung ikaw ay magka-carbo-loading? So, mga kamanok, liwanagin muna natin to. Ano po ba yung tinatawag na carbo loading? Ibig sabihin, ito po yung diet na ginagawa natin sa ating mga alagang mga manok para makuha po nila ang yung sapat na energy na kailangan ng kanilang katawan. Okay, ibig sabihin, pinapalusog po natin ang ating mga manok. Inaayos po natin ang kanilang pagkain para makuha yung mga nutrients na kailangan ng kanyang katawan. Okay, ibig sabihin, magbabawas tayo ng ganito, magdadagdag tayo ng ganito. Okay, sa carbo loading na tinatawag, maglalagay o magdadagdag na tayo ng source of carbohydrates. Yan po kasi ang source ng energy Yan po ang tinutunaw ng katawan ng manok para maging enerhiya, para maging energy na magagamit nila sa kanilang mga araw-araw na ginagawa. So, ako po dito mga kamanok, dito sa aking bakuran, sa aking backyard, kung meron tayong mga pasyalang pupuntahan, hindi na po ako nagaganyan, hindi na po ako nagkakarbo. Kamanok, bakit naman? Sabi mo, yan yung diet ng manok na dapat dinadagdagan natin yung porsyon ng ganitong pagkain para makuha nila yung sapat na energy. Oo nga po. Pero kapag po ang ating mga manok ay hindi po sanay sa ganung dieta, naninibago rin po sila. Okay? Yung iba, ang ginagawa nila, yung mais, purong mais na lamang po kapag malapit na po ang kanilang pamamasyal. Which is, sa aking alaga, hindi po nagiging familiarized ang manok doon sa purong mais. Pwedeng may halo, pero yung purong mais, hindi po nila masyadong nagugustong ubusin Parang nananawa sila. Kaya I decide na kung ano yung kinakain nila from day one, okay, hanggang sa makapamasyal tayo, yun na rin po mga kamanok. Kasi po, meron na rin po tayong source of carbohydrates na inihahalo doon. Okay? Carbohydrates na inihahalo sa pagkain para makuha ang sapat na energy ng manok. Kamanok, pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung carb na inihahalo mo sa kanila? So, nag-a-add na po tayo dyan nung mga prutas, nung mga gulay, kamatis at saging. Okay na po yung source of carb. Okay? So, yun po ay may fructose. Okay? Na siyang ginagamit ng manok para makapag-produce ng energy at mas maging healthy po sila. Okay? Yun po ang source ng carbohydrates ng ating mga manok. And anong kagandahan kapag hindi po natin binabago yung feedings nila? Maganda po ang panunaw. Wala pong adjustment na nangyayari sa loob ng katawan. Ibig sabihin, maganda ang pagtunaw ng manok, dire-diretso at maganda rin ang pag-supply ng mga bitamina sa iba't ibang body parts ng manok. Anong magiging resulta? Magiging healthy yung manok. Magiging maayos yung manok. Hindi po malulungkot yung manok. Hindi po titigil ang panunaw ng manok. Yun po ang pagkakaiba Kasi naranasan ko po. Okay po kung ang manok ninyo ay hindi naninibago. Masigla at maganang inuubos yung purong mais na ibinibigay ninyo sa kanila. Pero, nung napansin ko, yung may mga manok din kasi may mga manok din kasi na pag binigyan mo ng purong mais, nagugulat. Nagugulat sila. Siguro sinasabi nila, ano to, bakit ganito na yung pagkain ko? Para namang walang gana Di ba? So, kung tayong tao, nasanay tayo sa kanin, tapos kung tayo is may mga pupuntahan, halimbawa, tayo ay magbabasketball, bigla tayong binigyan ng kamote lang, yun ang ating gagamiting source of energy, kamote lang, pero nasanay tayo sa kanin, ano mangyayari sa atin? Maninibago tayo. Naku, nung kinain ko yung kamote, bakit ang bilis kong nagutom? Hindi tuloy kami nakapag-basketball ng maayos. Parang tuloy yung utak ko, parang lutang. So, ganun din po sa manok. Pag bigla niyo pong binago yung pagkain nila, talagang maninibago sila. So, I advise mga kamanok,
Magdagdag na lang po kayo ng pailan-ilan na gayat ng saging at kamatis. Then yung pagkain nila, yun na rin po ang gamitin ninyo hanggang sa makapamasyal kayo. At sigurado pa tayo na yung manok ninyo masigla, masaya, at full of energy sa oras na yon. Masaya, healthy, malusog, masigla. Okay, yun po ang aking pamamaraan kung paano tayo magbigay ng loading ng carbs sa kanila. So, Tech 05, sana makatulong itong simpleng paalalang ito. Okay? So, next question tayo. Okay. Galing kay Junjun. Ayan, Junjun, ito yung katanungan mo. Kamamay, ano po ba ang effective na gamot sa namamagayong mukha at pikit na po ang mata? Okay? So, medyo lumala na po yung sipon nito. Namagana yung mukha, tapos nakapikit na ang mata. I advise, okay, sa bloodstream na po natin ibigay yung antibiotic. So, magbigay ka ng Spectromax L. Okay? Spectromax L. Okay? So, 0.3 lang muna. Everyday po mga kamanok, para sa ganon, makita nyo yung magandang cycle ng paggaling ng manok. Kasi medyo ano na yan eh. Medyo second level na yan ng pagkakasakit ng manok. Kailangan injectable na kasi hindi na po yung kakayanin ng mga tabletas, mga oral supplements, antibiotics, hindi na po. Ang kailangan dyan, intramuscular na po. So, sa bloodstream na kaagad para mas mabilis ang paggaling ng manok mo. So, pagka medyo pagana, hindi na makalabas sa ilong yung sipon, okay, dyan po nag-i-stack up sa mga blood vessels nung mukha ng manok. Kasi po, ang sipon, ang sakit po, dito po napasok sa ilong, sa bibig, na i-stack up po dito. Pag po hindi po niya ipalabas sa ilong o mapaluha, kakapal po ang mukha niyan. Kasi naroon po sa bloodstream eh. Yung pong mucus, okay, hindi po makalabas sa ilong. Pero kung nakakalabas po sa ilong, hindi po ganyan mamamaga. Dahil hindi nga po makalabas, medyo malambot-lambot yan na medyo makapalpaga. So, magbigay na po tayo ng Spectromax L sa pitso mga kamanok para po mas mabilis ang effectivity ng antibiotic. Okay, so gawin po natin to 5 days para sa ganon, makitaan po natin ng magandang development o progress yung inyong manok. So, next question, Okay, ito galing kay Jay Bihano. Ayan, so, saan po ang mas maayos sa dalawa? Belamil po ba o yung Vitamax? Okay, para sa akin po mga kamanok, pagka maintenance po tayo, okay na po yung Belamil. Kung halimbawa mga stags pa lamang, 1 taon, okay na po yun. Pero kung halimbawa papasok tayo sa pamamasyal natin, so nagsuswitch ako dyan sa Vitamax. Kasi yung Vitamax napakaganda eh. Napakaganda at na-try ko na po yan. May amino acid, mataas sa amino acid na talagang pag binigay nyo po sa inyong mga alaga, nakukuha po nila yung ganda ng pangangatawan, nagbibuild talaga sila ng pangangatawan. Then yung mukha namumula, yung binte namumula, sign of healthiness po yun. Kumikintab din po ang balahibo, tsaka napakabilis pong maging effective sa katawan ng ating mga alaga. Okay? Sa loob ng 1 linggo, after yung mabigyan, makikita nyo yung development ng pangangatawan pag si Vitamax po ang inyong naibigay. So, yun po mga kamanok. Kung ako po sa inyo, pwede naman po si Belamil kung halimbawa mga stags, mga naka-cords pa lang sila or nasa TP, wala pong kayo magiging problema kahit kay Belamil muna kayo. Pero kung halimbawa kayo ay mamamasyal, okay, binalak nyo na makapamasyal kasama ng inyong mga alaga, so saka po kayo mag-switch kay Vitamax. Sigurado po ako na magiging masaya rin po kayo sa magiging resulta dahil malaki po ang may tutulong nito pagdating sa inyong mga alagang mga manok. And next question ulit tayo dito. Okay, ito galing kay Carol Jimmy. Paano mag-vaccine? 5 lang ang manok ko. Okay, so kung 5 lang ang manok mo, magtanong ka na lang sa mga agrivet kasi meron po silang free vaccine every Saturday. Okay, yung mga malalaking agrivet like Pacifica, Farm Basics, meron po silang scheduled ng mga vaccination na ganyan. Okay, every Saturday siguro, ganun. Magtanong ka, puntahan mo, wala namang masama dyan eh. Kung bumibili ka sa kanila ng produkto, tanong mo na rin. Kung hindi, wala rin problema. Kung 5 ang manok mo, i-travel mo na lang doon. Sabihin mo, ma'am, sir, pwede po ba ako magpa-vaccine dahil free vaccine naman po kayo ngayon. Pababakunahan ko lang po itong aking ilang manok. Kasi low budget lang din po ako.
lilima-lima naman po ito, kaya baka po pwedeng pabaksinan ko na lang po ng free vaccine ninyo. So yun mga kamanok. Tsaka may oras po ito ang vaccination nila, possible 7 a.m. to 10 a.m. lamang. Hindi po pwedeng sumobra sa 3 oras siya, 7, 8, 9, 10. Hindi po pwedeng sumobra. Kasi pag sumobra, hindi na po effective yung vaccine, mas nagiging worse po ito, kailangan ng i-dispose. Kaya kung may oras sila, alamin mo kung anong tamang oras para mabaksinan mo yung alaga mong 5. So yun lang mga kamanok. Ang ilang mga katanungan na dapat kong sagutin ngayon, and yung iba, next video gagawa. Medyo mahaba lang yung video, and hopefully makatulong at nasagot ko ng maayos yung ilan sa mga nagtanong natin dito, mga subscriber. So muli hinihiling ko, if ever na gusto nyo po yung mga advice na ginagawa ko, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po sa ibaba. So yung mga gustong magtanong, mga newbie, mga baguhan, kung medyo matagal na rin kayo sa pagmamanok, welcome din po kayo dito. So mga kamanok, nandiyan lang ang comment section. So mag-comment lang po kayo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.